kahit mamatay tayo, mabubuhay tayo maguli. Yan yung regalo ng resurrection ng Panginoon. And we celebrate that. We don't only celebrate His resurrection, but we also celebrate yung ating future resurrection. Amen. Is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Oh, that precious thing. Nawala yung kapangyarihan ng kamatayan. Hold yung buhay ng Panginoon. Hindi siya kayang panatilihing patay. Lahat ng mga namatay, nandun sila na siya hindi. Ayan. Importance of the resurrection. Bakit napakahalaga yung muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus? Bakit siya mahalaga? Number one, He is the way. Siya yung isang daan. Salvation is sure. Dahil sa kanyang kamatayan, naging may kasiguruhan, may kabuluhan yung ating kaligtasan. Pangalawa, death is defeated. So, di ba, pag nagkasala tayo, kamatayan ang kabayaran. But hindi na po ganoon, And then pangatlo, He is God. Yun yung pinaka-importante doon, na pinatunayan ng kanyang muling pagkabuhay na siya ay Diyos. He is the way. Sa 1 Corinthians 15:12-14, now if Christ proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Walang katuturan, walang kwenta yung ginagawa natin kapag hindi siya muling nabuhay. At malamang hindi siya i-declare, hindi kinuwento, ng mga apostles and disciples, yung katuruan ng Panginoon, yung kanyang kamatayan, pagkapako sa cross, yung kanyang muling pagkabuhay, yung magandang balita. Hindi nila isinuong yung kanilang mga buhay sa kamatayan, sa alanganin, kung hindi nabuhay ang Panginoon. Pero dahil nabuhay siya, nagkaroon sila ng yung talagang matinding urge, na ipalaganap yung mabuting balitang ito ng ang Diyos, yung Panginoon na kanilang sinundan ay muling nabuhay. At yung kanilang mensahe na dala-dala ay tunay. Kasi nabuhay yung Panginoon na kanilang pinaglingkuran His resurrection is the assurance of our salvation and future resurrection. So yun nga, pag di siya nabuhay, walang kaligtasan. Kasi tao lang siya Pag di siya muling nabuhay, tao lang siya. Walang kaligtasan. At dahil siya muling mabuhay, lahat nagsasampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay para sa gantimpala. Mabubuhay din naman yung mga hindi sumasampalataya, but they will be resurrected for judgment. And the judgment of God is perfect, walang papasa. So tayo, we are spared doon sa resurrection for judgment. We are resurrected for eternal life. We will be resurrected for eternal life. The finality of the gospel is the resurrection. Without the resurrection, Christianity will be just like other religion, and the Lord Jesus is just like other founders of faith. Di ba? Katulad ni Muhammad, katulad ng ibang mga maraming actually may mga false Christianity, mga pseudo-Christian, yung mga iba't ibang mga leaders katulad si Apollo Kipuloy. Yung mga yan, lahat sila mga matay, yung iba na matay na. Yung founder ng Latter-day Saints, yung founder ng Jehovah's Witnesses, si Buddha, lahat sila
namatay, pero nanatiling patay. Hindi sila muling nabuhay, no? But Christianity is different. Our Father, our Lord God and Savior, raised from the dead, making Him the one and only way to heaven. Kaya sabi sa Acts 4:12, no? Walang ibinigay ng ibang pangalan na ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus lamang. Bakit? Dahil siya lang yung tanging muling nabuhay, no? Kaya siya yung daan. And death is defeated. Nagapit ng Panginoong Hesus ang kamatayan nung siya ay muling nabuhay. Yun nga, yung binasa natin kanina, no? Death is swallowed up in victory. O death, what is your victory? O death, what is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. So, nawala na yung kapangyarihan ng kamatayan sa atin. Although, we will die one day. Pero we will not remain dead. We will not remain dead. Hindi yun yung end natin. Ano? And actually, dalawang kamatayan ang pinatay ng Panginoong Yesus. Yung physical, hindi ka mananatiling patay, hindi ka mabubuhay. Pangalawa, yung spiritual death, yung eternal separation from God, eternal death, yung sa hell. You know, you no longer will go there. You are not in danger of hell anymore because of because of what the Lord has done. So, namatay, no? Yung kapangyarihan ng kamatayan sa atin. So, don't live as though you are dead. No, we are alive because the Lord lives. Yan. Death could not hold Him. Yung kinakanta natin, ano? That could not hold you. Diba? So, hindi siya kayang panatilihing patay. And death became ineffective. Kasi once na namatay ka, hindi mo na matatakasan si kamatayan. Diba? Sino ba yung nakatakas sa kamatayan sa kanyang sarili lamang? Yung amin, namatay na. Wala, no? Si Lazarus kasi binuhay ng Panginoon. Hindi naman niya binuhay yung sarili niya na siya yung tumakas sa kamatayan. Ang Panginoong Makati. Nakadapa akong natulog. So, ang Panginoon lamang yung tanging namatay talaga. Actually, sa Ephesians nakita natin doon na talagang pumunta siya doon sa mundo ng mga patay, di ba? Sa Hades. And sabi ng isang scholar to preach, yung hinihintay nila David, nila Abraham, they're waiting doon sa salvation. And, ang Panginoong Jesus, yung kanyang kamatayan, hindi lang para sa salvation natin, para din sa salvation ng mga namatay nung unang panahon na naghihintay sa salvation na darating. Pati si David is looking forward to that. So, yun, no? Nabuhay siya. Umahon siya mula sa kamatayan, mula sa Hades, muling nabuhay. And John 11:25-26, Jesus told her, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live, even after dying. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Do you believe this, Martha? Ang Panginoon. So, kahit mamatay tayo, mabubuhay tayo maguli. Yan yung regalo ng resurrection ng Panginoon. And we celebrate that. We don't only celebrate His resurrection, but we also celebrate yung ating future resurrection. Amen. Namatay tayo lahat. Yes, sir. It's not the end. In the same manner, those who believe in Him will also rise from the dead in the appointed time, and death will be forever defeated. Pag-ibigay na sa atin yung ating glorious body, yung glorified body. Wala nang power ang kamatayan. Ito sa katawan na ito, dahil makasalanan, mamamatay pa rin. But then, kapag tinanggap na natin yung eternal body natin, 100% yung ating salvation, wala ng power ang kamatayan.
he will be forever defeated. Romans 6:23. Ayan, alam natin lahat to. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. And sin is the cause of death, and death is the result of sin. But Christ is the solution. He is the answer. So, ayun, ano? Yan sa kasalanan ni Adan, at sa mga kasalanan din natin, may kamatayan. At yung kamatayan, resulta ng pagkakasala. Pero ang Panginoon, siya yung lunas sa ating, sa curse na meron ng mankind, yung death. Ayan. Number 3, He is God. Yung resurrection, it proves na Jesus Christ is God. You know? Ito po. Therefore, salvation is valid because only God can save. Nasa Bible. And only God can save. Yan ang sabi sa Old Testament. So kung hindi Diyos si Kristo, katulad ng sinasabi ng mga iglesia ni Kristo, yung iron niya, no? Iglesia ni Kristo pero din naniniwala na Diyos ang Panginoon Hesus Kristo. So, if Jesus Christ is not God, then how can He save? Paano siya magligtas ng sa katawan kung tao lang siya? Walang tao na makapagliligtas, di ba? Sabi sa Psalms na kaawa-awa yung mga tao na nagtitiwala sa kapwa-tao kasi mapapahamak. So, kung tao lang ang Panginoon, mapapahamak pala tayong lahat. Sa Isaiah, ito po, Isaiah 43:11. I am the Lord, and besides me there is no Savior. Walang ibang tagapagligtas, kundi ang Diyos lamang. So kung hindi Diyos si Kristo, walang kwenta yung ating pananampalataya. Ito po, only God can save. There is no blood too pure and holy that can be offered to be accepted as sin offering. Only the blood of the Father. Diyo ko lang kung maalala nyo yung sermon ko, yung about sa dugo ng yung bloodline. Diba? Ang mga bata, usually, yung kanilang dugo, yung dugo ng kanilang tatay. Si Mary, siya yung physical, natin kadala. But the blood na dala-dala ng Panginoong Jesus nung siya ay naging tao, ay ang dugo mismo ng Ama. Kasi kapag dugo ng tao, unworthy yan eh. Fallen yan, madumi yan. Diba? Kaya hindi pwedeng kainin. Kasi madumi. Madumi ang dugo ng tao. Kaya yung dugo mismo na in-offer, yung banal na dugo ng Diyos Ama mismo, yun yung bloodline na dala ng Panginoong Jesus. Kasi wala naman dugo dito sa mundo na pure eh. Wala. Siya lang. Siya lang yung nararapat. Sa John 10:30, sabi ng Panginoong Jesus, alam natin lahat to, mga Church of Christ tayo. Diba? I and the Father are one. Sabi ng iba, nagkakasundo lang daw sila sa, ibig sabihin daw, unity, nag-unite daw sila sa purpose. But they are one. They worship one God, not three gods. Diba? One God in three persons, but God is one. Sabi ng Panginoon, I and the Father are one. Sabi sa Isaiah 45:23, sabi niya, by myself I have sworn, the word has gone out from my mouth in truth, and I will not turn back. Every knee will bow down before me, and every tongue will say that I am God. Ito ang sabi ng Diyos, sa pamagitan niya. Say, every knee will bow down. Isa lang ang dapat sambahin, ang Diyos. Even angels. Kapag nagpakita yung mga anghel, sumasamba ka yung mga tao. Alam niyo kung bakit? Ang mga angel, hindi katulad nung nasa Angeles University, Holy Angel University pala. Hindi gano'n itsura yung maganda tignan. Hindi po, nakakatakot po sila at malaki po sila. Kaya kapag may nakakita ng anghel, sumasamba sila, sila sa lupa, sa takot. Kaya laging first word ng mga anghel pag nagpakita sila, do not fear. Huwag kang matakot. Pero they don't accept worship. Kahit ganun yung kanilang katayuan. They're powerful and everything. Throughout the Bible, they did not accept worship.
Even yung mga men of God, prophets, yung mga apostles, even Paul, gusto siya sambay dahil sa kanyang ginawa. But then, sabi nila, they are not worthy of praise. Si Herod tumanggap ng papuri ng tao, inagnas, inungkod na nakatayo. So, sabi ng Panginoon, every knee will bow down before me and every tongue will say that I am God. Anong sabi ng Biblia tungkol sa Panginoong Jesus? Philippians 2:10-11, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth, sa langit at sa lupa. Even the angels, will kneel down before the Lord Jesus Christ. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yung Lord, yung Kurios. Yung word nito, ginagamit para sa Panginoon lamang. Sa Old Testament kasi, hindi nila, ayaw nilang banggitin yung Tetragrammaton, yung pangalan ng Panginoon mismo, yung Yahweh. Yan. Ayaw nilang banggitin yun kasi disrespectful. Which is parang, Brother Emir, hindi niya pwedeng tawagin si Brother Rolly na, "Uy, Rolly, lika dito." Di ba? Disrespectful yun. Si Sister Anne, hindi niya pwedeng tawagin si Brother Jeff sa pangalan. "Jeff, lika ka dito." Di ba? Pwede ba yun? Disrespectful. So, parang ganun sa kanila, Pero, yun, kaya ginagamit nila yung word na Lord. And yung word na Lord, it means the name of God. Jesus Christ is God. Kasi pag hindi siya Diyos, paano siya makapagliligtas? Sabi ng Bible, Diyos lang ang makapagliligtas. Beside me, there is no other Savior. Alam niyo yung kanyang pangalan? Hebrew. Do you know the name of the Lord Jesus Christ? Yung totoong pangalan niya. Kasi yung sinasabi natin na pangalan, transliteration lang yan eh. From Jesus, Greek word Jesus, naging Jesus sa English. Pero sa Hebrew, yung totoong pangalan niya is Yeshua. Yeshua. Same sa name na Joshua actually. At ang ibig sabihin is Yahweh is salvation. That's His name. He is Yahweh and He is saving the people. He is God and He is our Savior. Sa pangalan pa lang niya, So, yeah. He is God. Kaya, nabuhay siyang muli and we celebrate that He has saved us. Ayan. That is what we celebrate. Our Redeemer lived. Nagapi ang kamatayan. Gumawa siya ng daan patungo sa Ama. At sa kanyang pagkabuhay na maguli, napatunayan niya na siya ay Diyos. At tuloy nga, na siya lamang ang makapagliligtas, wala namang iba, sapagkat siya ay Diyos, at Diyos lamang ang siyang makapagliligtas sa atin. Hallelujah! The Lord is risen. The Lord is alive. Therefore, we are alive. Our faith is real. Our faith is alive also. One day, sabi ng Panginoon, the same manner that He resurrected, we will also raise from the dead. I'm looking forward to that. Paano kayo yung pakiramdam? Wow! Paano ka nakamatayan? Woo! So, I defeated them. Pagdating ng araw. Imagine biglang, yung libingan mo biglang magkakabutas sa gitna, Lipad yung, meron nilalagay na makapal na dyan na block ng concrete. Lilipad siguro yun, So, muli pagkabuhay. Kaya sabi niya, every grave will break out, para kang, halaman na malakas na biglang tumubuhay. One day, we will experience, sabi ni Paul, to experience the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Lahat ng ginagawa ni Paul, he's looking forward to that. One moment, minsan lang mangyayari sa buhay, to experience the power of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya ba gusto nyo? Sinong ayaw? Lumayas ito. Joke. Kaya lahat tayo gusto natin yan. Let us pray. Father God, salamat. Salamat, Lord, sa umaga nito.
Thank you. Thank you, God, sa pag-ibig mo. You take the form of servant. You became a human. You left your throne, Father, para po kami ay iligtas upang tumanggap ng pahirap, kahihiyan, kamatayan, parusa, Panginoon, para po sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nag-volunteer, Lord, na ipako sa krus. Ikaw ay namatay para maging kabayaran sa aming mga kasalanan. And Lord, thank you that you did not remain dead, but you rose from the dead, Father. And we celebrate that, Lord. Thank you, thank you. Salamat. We are victorious indeed because you are victorious. We are saved because you have triumphed over death, Lord. And one day, we will experience the power of your resurrection. We will experience resurrection ourselves, Father. Salamat, salamat for this opportunity to be called, to be saved, Lord, and to be your servants. May you bless this church, and as we continuously celebrate, Panginoon, so continually celebrate yung resurrection of today, Father, nawa, maging kaawa-awa, kaaya-aya, Panginoon, yung mga ginagawa namin. Lord, mahabag po kayo sa amin. Kami po yung dalawin lagi, Panginoon, samahan sa aming mga pagpupuri at pagsamba. Muli, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa marami namin pagkukulang, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. We take you for granted. Nagiging maliit na parte ka lang ng aming buhay. But Lord, help us ibigay, Panginoon, yung buhay namin sa iyo ng buong buo. Na ikaw yung maging priority, totoong priority ng aming. We worship you, Father. We love you, and we know, Lord,